Yes, isang mapagpalang araw mga kasandigan. Ito na naman po ang programang pinakayati, ang programang Men in Uniform at Your Service, siyempre. At malalaman po natin kung ano yung mga accomplishment report ng ating mga kapulisan. At siyempre, buena mano po sa ating programa na Men in Uniform at Your Service, ang napakatikas, ang napakagaling po na Chief of Police na lungsod ng Calamba. Walang iba po kundi si Lieutenant Colonel Dennis D. Guzman, at talaga po namang malalaman natin sa kanya ano ba yung mga program activities na ginagawa po ng ating kapulisan, bakit aktibong-aktibo ang lungsod ng Calamba sa pagsasagawa na lalo na yung paghuli sa ating mga gumagawa ng hindi maganda sa ating lipunan. Ano po? Ngayon kapiling po natin ang napakasipag na Chief of Police ng lungsod ng Calamba, walang iba kundi si Lieutenant Colonel Dennis D. Guzman. Sir, magandang araw po sa iyo. Magandang araw, Nelson, and salamat po sa pag-invite sa amin dito at nabigyan mo kami ng opportunity to share our programs para sa kaayusan ng peace and order ng Calamba City. Yes sir, bibigyan kita ng pagkakataon. Batiin muna natin ang ating mga higher official at sa ganun po naman ma-recognize natin sila. Sa aking mga boss na napakagaling at laging andyan po, ang Regional Director natin, Police Brigadier General Paul Kenneth Tukay Lucas, at ang aming Provincial Director sa Laguna Province, Police Colonel Jonar Yupio. Magandang hapon po sa inyo, sir. Ayan at syempre, at ngayong, sir, napapansin po natin sa mga social media, aktibong-aktibo po ang Calamba PNP, lalo na po yung ating ginagawa ngayong mga programa. Sir, tungkol naman po sa mga accomplishment muna ng ating ng ating kapulisan sa lungsod po ng Calamba. Ano-ano po mga to? Unang-una, yung ginagawa po namin sa lungsod ng Calamba City is a holistic approach sa crime prevention. Yes po. Dalawa po yung trabaho namin. Very clear yung mandate po sa amin. I-prevent natin yung krimen. Kung hindi man natin ito ma-prevent, that's an accepted fact is that we have to pursue the solution of these cases, no? So we are proud to inform you that in the last counting of the accomplishment in region-wide, we are the #1 performing city in the whole of Laguna Province. Wow. Now this is testament to the hard work of my men and women of the Calamba City Police Station, particularly doon sa part ng solution of crimes, no? We were able to solve at least in fact, more than 200 major crimes in in our city alone. Sir, pagdating po naman sa mga program activities na ating ginagawa po ngayon sa lungsod ng Calamba. Yes, so as I've made mention, dalawa yung aspeto natin. Una is yung crime prevention. Yes. Everything begins with that. So yung approach namin dito is immersive, no? Papasukin namin yung barangay because of the acceptance that yung knowledge ng crime prevention that this is not solely our job as a police officer or the PNP, but this is a collective effort of the society. So since we are heavily supported ng City LGU natin sa pangunguna ng aming mahal na Mayor, Honorable Ross Rizal, pumasok kami sa barangay, nakipagtulungan kami sa kanila, nakipag-tie up kami. That's why we came up with the Oplan Galugad. So you see in our Facebook page, we hope you will follow it, the Calamba Component City Police Station page. This is where we inform the public of all our activities as a means of accountability and also to encourage the viewers of Calamba City to follow us, no? Para makita nila yung activities namin at kung saan yung leaning ng crime prevention. So as I've made mention again, yung Oplan Galugad, partnership ng barangay namin to. So dadapa kami or bababa kami sa isang barangay para pasukin namin, galugarin namin yung what we call the broken window, based on the broken window theory. Mayroon kasi mga parts talaga ng isang barangay na pinamumugaran, no? Whether we like it or not, it's not the proper term for it, but ito yung ina-address natin na areas, no? Tatabuyin natin, gagalugarin natin, and of course, within the ambit of the law, plain view doctrine, we will arrest anyone na makita namin na nagkukumit ng crime. In partnership again with the peace and order ng barangay. So this has taken very good traction
at very supportive yung mga barangay officials namin, and we're doing this every other night, no? And we've seen a significant drop in our street crimes because of this effort. Sir, pagdating po naman sa paglaban sa droga, ang ating pag-uusapan, sir, ilan na po ngayong nahuli natin, nasampahan ng kaso sa lungsod ng Calamba pagdating po sa drugs? So in my first 100 days report, because actually pang 4 months pa lang ako na 4 months na my stint as chief of police, within that period lang yung minesyo ko so far. In the first 100 days report, if my memory serves me right, it's 112 na yung arrested namin for anti-illegal drugs. Collectively, 444 yung arrest namin in 100 days, no? Pero ano to, across the board, no? Yes. Lahat ng types of crime dito, yung focus crime, yung other crimes, yung even included mo yung public safety na na concern, like mga quasi offenses, no? Yes. So majority of this is police initiated, meaning kami yung nag-initiate ng operation. Ito yung anti-illegal drugs natin. And then ito yung mga search warrant natin, saka mga law enforcement operations leading to arrest of wanted criminals and those committing crimes in the act, no, or yung prima facie na mga crimes. Isa sa programa po ng ating kapulisan yung Oplan Katok. Kumusta naman po ang lungsod ng Calamba sa sinasagawang Oplan Katok? The Oplan Katok this is a measure natin sa pag-maintain ng sa regulation natin sa firearms, no? Yes po. Normal work lang to. We call it a normal work, meaning pag nakita na namin na malapit nang mag-expire yung license mo, is kakatukin ka para i-remind ka. This is a mere reminder for them to renew your license. Otherwise, magiging pasok ka sa illegal possession of firearm na lang because deemed na nalagpas na yung license mo. So this is our normal police functions. Ang nag-focus kami heavily is dun sa special galugad din, yung sa law enforcement operation namin na using search warrant, and ito yung pinapasok namin, yung identified namin na 6 areas sa Calamba City. Dahil we've studied it in the past 3 months, invariably 60% of our major crimes emanates from these 6 areas, no? So para siyang parang pinamumugaran, no? So since we have this luxury of having identified this one, it only behoves on us na kailangan namin itong galawin, no? Kailangan namin pasukin, kailangan namin i-check, galugarin, no? Like galugarin. But this is police effort na to. Wala nang partnership sa barangay to because operational security. Dahil mayroon na kaming specific na target. Yan yung difference ng regular galugad at saka yung sinasabi namin na special galugad. Yes po. Sir, medyo bigyan nyo naman kami ng kaunting kwento about dun po sa nangyari na naging crime in a past week lang, yung namatay na pinagsusuntok ng ano. Ano po yung istorya nito? So yes, siguro, dahil nag-viral nito, millions na yung views nito, and it started off as jealousy between ex-partner, no? So pumasok itong ex-partner niya na lalaki at nakita niya na natutulog yung current partner nitong ng babae is without any what they call this hindi siya, kumbaga walang away, bigla na lang niya pinagsusuntok, no? Siguro jealousy ito, no? Pinagsusuntok, pinagtatadyak niya, and they thought this is a mere physical injury sana. Akala nila physical injury, dinala sa ospital, nakalabas sila on that same day. But yun pala, may mga deeper injuries siya. Tapos tinakbo siya nung the same day sa hapon, then tinransfer siya sa ibang ospital, and then 4 days after, nag-expire siya. So this now it started off sa jealousy. Ngayon, it's a murder case na. And na-file na namin yung murder case nito yesterday. Yun. At so, ano na lang, siguro... We're waiting for the warrant of arrest. Yes now. po. More or less 1 month or 1.5 months. Sir, alam niyo naman na ang lungsod ng Calamba ay ngayong January, February, sunod-sunod na yung summer na naman. Yes. Gaano po kahanda ang ating kapulisan pagtutok sa mga kriminalidad
sa ating ikangang lungsod para mapangalagaan. Andyan po yung ating mga malls, andyan yung ating mga hot spring na dapat talagang tutukan. Ilang porsyento? 100%? Of course, ang gagawing pangangalaga ng ating kapulisan ng lungsod ng Calamba. So that's a very good question na mukhang mahaba yung sagot dito. Dynamic yung approach namin ngayon. We are shifting from the reactive type of policing to a dynamic one. So you've made mention na every year may summer, no? Every year expected mo na melting pot kami or daanan kami, pupuntahan kami. In fact, 60% ng tatagos pupuntang Laguna is dadaan sa amin. Nandun sa amin yung major industrial parks natin na hindi lang residente ng Calamba, but ito yung mga nagre-reside sa atin because of the nature of work, no? Plus, again, you made mention yung resorts. So, give or take, mayroon kang human movement dito na 1 million, no? Yes. Almost lima yung exits natin, entry ng SLEX doon sa Calamba. So, because of this movement, matagal na to na ganyan. These are not new to us. No? So, dapat dynamic kami. Dapat na-foresight na namin to. Dapat mayroon na kaming ginawa na laid na yon, the foundation of everything from the logistics to manpower. So, yun yung nilatag namin last year pa. In fact, we made use of this one noong December. So, we have 6 sectors. Lahat yan may patrol car na highly mobile. No? Lahat yan may sariling sakyan and with communication. And then we have the motor cops. No? Yung motor cops, tatagos yan in between of these sectors. No? These are 24 hours, no? Kasi 3 shift yung namin. 3 shift. And then we have the SWAT for ito yung sa force continuum, yung kailangan ng lethal na response. And then we have a good partnership with POSO, yung peace and order namin, yung public safety na office natin sa City Hall, na which are very, very dynamic din. Marami, dynamic, at ang ganda ng partnership namin. So all of this, latag yan dahil majority pa rin ng natin doon na unang magiging incidents natin dyan is traffic related. Because of the movement. Ang dami 1 million ng movement eh. So, expected mo yan. Then after that, in fact, we are averaging 4 to 5 na road crashes a day. Na hindi residente ng Calamba to, kumbaga natagos lang sa amin. This puts pressure to the response natin, no, in all aspect. So that's why we have to be prepared for all of this one. And then habang nagre-responde yung mga patrol cars natin sa VA, dahil kahit vehicular accident to, umuubos to ng time, no. Dapat dynamic kami na mayroon kaming other elements na pwedeng rumisponde sa crimes naman. So we have two crimes, we have the focus crime, and then we have the other crimes. Continuous yan. No let up yung mga yon. That's why, mayroon kaming binuo na 2 teams naman ng investigation team namin. So, baliktaran yan, and then may tracker team kami para i-address naman namin yung mga focus crimes saka mga serious crimes natin. No? So, lahat yan, in-expect namin na mangyayari. So, naka-prepared kami doon. But of course, may mga tinatawag na unforeseen events na dapat aralin mo. Although these are unforeseen, but may historical data na tayo for all of this one. So this is what we're doing. No, I cannot really put them into details dahil dynamic siya, moving. But that's how we are looking at crime prevention and crime response in Calamba City. May katulong po ba ang ating, alam naman natin na kulang ang bilang ng ating kapulisan sa lungsod ng Calamba sapagkat 54 barangay yung ating kinikater dito, yung ating pinapangalagaan. May katulong po ba tayo dito mga NGO na kaalalay ng ating kapulisan? Yes, of course. Yan yung effect din nung galugad namin, no. Nakita namin yung externalities niya, no. Dahil maganda yung followership nung Facebook namin at nakikita naman nila nagtatrabaho kami 24 hours. Maraming nagvo-volunteer ngayon. But more importantly, hindi na kami tatalon sa NGO muna. Nagfo-focus kami sa barangay peacekeepers. Yung BPSOs natin. Yes po. Kasi lahat sa 54 na barangays dyan, i-multiply mo ng average na 20 yan, you have a 1,000 ready doon na alam na nila yung area, na mayroon silang very good structure, organized, may leadership sila with the barangay captain,
and then we have a good relationship with them. Yun ang top namin. Yun yung ano namin, yun yung priority namin ngayon. In fact, nung Monday, nag-award kami sa kanila, 12 na BPSO, naka-aresto lahat yon. Wow. And Congrats. yung naka-aresto ng isang BPSO is ang laking impact niyan sa amin, no? Kasi that's ang mag-aresto ng pulis sa amin is dalawa yung magbabali na mag-aresto eh. So parang 24 na yung tulong nila sa amin in 1 month lang nung mga nung BPSOs na yon. Pagdating naman po sa ikang suporta ng ating ama ng lungsod, Mayor Rizal, sa ating kapulisan, kumusta naman po? It's 100% support. In fact, dinidiscuss ko sa mga cadet attachment program sa amin na mga about to graduate na kadete ng Philippine National Police Academy. I'm mentioning them that the survival of the PNP is really partnership talaga sa LGU, no? While the national government or the national agency, the PNP, is supporting us with everything, no? But there are gaps there na kailangan i-provide ng LGU because the work of crime prevention and crime solution is very direct sa LGU. And yung impact ng work din namin is ramdam din agad ng LGU. Or rather, in the reverse, yung impact din naman ng lack of our work is ramdam din ng LGU dun sa business confidence. And in turn, magbabayad, we have the business confidence, there is good payment of taxes, no? So what can we say is that 100% yung support ng City of Calamba. And that we are very thankful for the very prudent and judicious financial and logistical support of our Mayor Honorable Rizal for the Calamba City PNP. So, bukod po doon sa magandang suporta ng ating ama ng lungsod ng Calamba sa ating mga kapulisan, ano pa po yung ikang mga nakaalalay sa atin? At ano pa po yung mga pangangailangan na kailangan natin ikang makuha at makakatulong sa mga pag-response sa ating, lalo na sa mga krimen? Ang for sure is that crime will not go away. Hindi natin masisiro yan. Yes po. Second, population will not reduce. If you look at our growth rate, +4 yan every year. So tuloy-tuloy yung pasok. If you look at the trends sa Calamba, ang daming ginagawang new businesses. This will entail new employment as well. So what will be your projection here is that increased number of economic activity, increased number of laborers, and then of course, attendant to it, the potential of increase na what they call this, peace and order issues and concerns. So dapat, ang pantapat mo naman na input ng PNP dyan is number one, of course, is tao, personnel. Can the PNP provide more personnel? Yes or no? If enough yung recruitment na ma-distribute niya at mahahabol yung police to population ratio, taking in consideration of that growth rate, well and good, no? But that doesn't hold true dahil always kasi buong nationwide yung yung need ng personnel eh. Hindi lang kami yung unit, hindi lang yung Calamba City. So second doon is yung logistics. Kaya bang tapatan yung need ng logistics? And kaya naman, natatapatan ng PNP yun sa kanang LGU. So the gap there is yung innovation. Ang mag-fill in dito sa gap na to, nung need nung mga new issues and concerns mo is innovation. You have to innovate in many aspects. But as of now, ang trend ngayon ng innovation is technology-based. No? So dapat, yung AI significantly helps reducing the man hours. No? Kasi naging AI na kaya na nang isolve siya. So we are looking into this in the future. Kailangan namin mag-update din, mag-upgrade din. Marami na ring crime ngayon na hindi lang in that the normal na vertical and horizontal but nasa 3-dimension na or like cyberspace na. We have to be dynamic about it dahil like ngayon normally dati expect mo yung bilihan ng drugs is pasahan lang. Ngayon naka-GCash based na. Yes po. Ngayon yung addiction ngayon is hindi na lang addiction na sabong kundi addicted na rin siya sa online gambling. Nakaka-addict na yung phone, nakaka-addict pa yung gambling, i-combine mo yon, hindi na lang purely na intent to gain dahil gutom ka. Intent to gain na ngayon dahil na-addict ka dun sa paglalaro mo.
Ito yung mga new challenges ngayon. Yes po, yung nabanggit yung mga illegal gambling, sir, ay lalo na yung mga nagsasagawa ng mga pasugalan, mga nagsusugal sa kanilang mga bahay. Kahit ba nasa sa loob ng bahay nila, matik, sir, na kinakailangan In general, Hindi sila. unless it's license, bawal yon. But of course, there is this privacy context, no? Hindi naman kami pwedeng pumasok sa bahay kung walang search warrant, no? So, majority of our anti-gambling efforts is yung exposed lang to the public because we are not merely we are not merely prohibiting per se the actual game, but yung influence niya sa community, yung degradation ng morals, ng social standard, no? So ito sir ang isa sa meron po bang mga contact number na maaari agad tawagan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Calamba? Halimbawa, uy, may nagbibideo okay pa dito, gabi-gabi na. Tawag nga tayo ng pulis o ano man. Yes. Meron po ba tayong mga contact number sa ating mga o may mga nakapaskil ba tayo sa mga poste? Sa mga barangay, kung saan sila pwedeng ikangang humingi ng respondent. Yes, we have, and I will provide you yung board nun para mapakita nyo dun sa TV. But, of course, ang number one pa rin is 911, the Unified 911. Yes po. It functions very efficiently. Yun pa rin ang the best. But for the local police natin sa Calamba, peculiarly, 0915 406 7505. Ayun, 0915-406-7595. Yes. Sir, nasusunod pa rin po ba yung 5 minutes response? Yes, yun pa rin ang aim natin lagi. Yun Yung ang 5 minutes pa rin. response talaga is, that depends. Kaya actually, yung sectorized namin na 6 sector, 6 sector, dinesign niya in a way that all parts of this sector kaya mong i-hit ng 5 minutes, within the 5 minutes. Paano sir yung ating lungsod ng Calamba? Medyo matraffic. Yes, yun. That's why dinesign namin yung motor caps naman. Ay, yes po. Motor. And supported yan ng LGU, sila yung nag-provide nun. Sir, baka may mga program activities ang ating kapulisan na nais niyong malaman ng ating mga kababayan. So, we have a lot, no? But ang i-implore na lang namin sa Calamba City, sa mga Calambeños is that number one, ang police response mag-start yan pag may complaint, no? You have to call us directly, not through Facebook. Yun. We cannot act on Facebook posts because those are hearsays, no? Totoo yun. Lalo na kung yung tinatawag nila na yung account mo is unverified, no? We cannot act on that, no? Whether we like it or not, we cannot act on that because these are very critical issues, no? Hindi tayo pwedeng mag-jump ng police response na hearsay. So, we will give out the number, call us, and you measure us. You measure our police response based on that call. Call or text sa amin. Identify yourself, give us the problem give us the police matter that needs to be addressed, and you will see our response. But sa Facebook kasi it creates more problem than solving it, no? Walang magiging hustisya kung sa Facebook ka lang magpo-post. Kinakailangan isumbong natin mga kababayan sa ating kapulisan, i-blatter yan o talagang para magkaroon ng hustisya ang anumang crime na ginagawa po sa ating ikangang lalawigan, lungsod o bayan. Kaya tandaan po natin ang number ng 911. Yes, ang ating unified kapulisan, napakalibilis pong umaksyon. At talaga po namang andyan lang. Kasi kung lagi po mga kababayan ko na tayo ay mananalig sa pag-post sa Facebook, hanggang doon lang po yun eh. Hanggang doon lang po. Pero yung justice po na hinahanap ninyo para sa inyong pamilya, gaya po ng nangyari nung nakaraan lang na yung pinagbubugbog po yung kanyang dating partner ng wala po nangyari. So dahil nga po sa sabihin niya naman, wala na namang ginagawa ang ating kapulisan, minabugbog na naman. Ay, yun po yung kasi wala po nakakarating na sumbong at naibablatter sa ating po mga kapulisan. Kaya tandaan po natin, mabilis po magresponde ang lungsod ng Calamba pagdating po sa mga crimes at anumang mga aksidente. Kaya lang po, kinakailangan po talaga ay kayo mag-uubos din ng oras para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kapulisan na mai-blatter at magkaroon ng justice yung anuman yung inyong hinihingi.
Sir, para po sa ika nga sa huling pananalita, ang mensahe sa ating mga kababayan sa lungsod ng Kalamba. Actually, dagdag ko lang. Yes no? po, ako po. Sayang yung opportunity Opo. na binigay mo. Pangalawa, one of our effort na ma-prevent natin yung pagnanakaw na ngayon na one of our persistent problem is yung theft ng mga wires o kung sa ano-anong mahablot na sa daan. Huwag sanang tangkilikin ito ng mga junk shops natin. No? In fact, we are addressing that. We are going to the junk shops. This will be a prima facie evidence kung may nakita kami doon na putol na wires. Of course, we will submit all of this doon sa BPLO. So, nakikiusap na kami sa mga junk shop na tulungan nyo kami doon. Dahil doble talo rin sila eh. Kasi kung i-confiscate din namin yan, kung deemed na nakaw yun, nabayaran din nila. Nakabayad na So, sila. let us just cooperate with that pag tulungan po natin yon. And then, yung carnapping natin ng motorcycle, majority pa rin, 60% is because of negligence din natin. No? Iniiwan yung susi. Tapos, pag nilagay din natin, wag nating iwanan ng susi, number one. Nakakalungkot yan, na-respondihan namin. Ang hirap mag-imbestiga ng carnapping ng two-wheel na Tapos, negligence din yung beginning. So, we implore the public na wag natin iwanan ng susi. Pangalawa, ilagay natin sa lighted areas, no? Wag dun sa alanganin. Kasi ang technique din nila ngayon is yung magsimula sa malicious mischief muna. Ililipat lang nila yung motor ba? Ililipat nila. Hindi muna nila nakawin. Ililipat lang nila yung motor, susubukan nila na ma-misplace mo siya. Tapos, pag nakita nila na hindi pa nag-react for some time na nalipat mo, sa kanila nila itatakbo yun. Of course, these are not peculiar to us, but panawagan lang namin by some hope na iba sa nanonood dito is karamihan nagmumotor. So, tulungan nyo rin kami dun sa part na yan. Rest assured again na i-follow nyo pala kami sa page namin. You will see our activities. We will provide some tips din doon for the crime prevention. Prevention is still the best policy pa rin. No? Because it takes three elements for a crime to happen. No? We have the instrumentation. Trabaho namin yon. Ito yung mga baril, kutsilyo, panaksak, and all mga gamit pagnakaw. That's our job. We have the motive, pagtutulungan ng community yan because we have to really define to them what's moral or not. But ang effort talaga natin na pagtutulungan is yung opportunity, no? Let's not give opportunity dahil it takes two to tango, sabi nga niya eh. Hindi ka manakawan kung wala din nagpanakaw. Pero of course, that's our job, but we will be very happy kung may maitulong din ang community on that part because this is a collective problem yung peace and order, not the sole for the PNP. Tama po yun, sir, kasi ang iba, lalo na yung pupunta sa kanilang mga probinsya, mag-uuwian, lalo na itong Semana Santa, ayan, mahal na araw yan, mag-uuwian sila. Karaniwan po yung iba, nagpo-post agad sa Facebook ko na So, yun na nga, prevention pa rin. Let's not give this, yung mga people with intent to gain na mabibigyan ng oportunidad, no? But otherwise, trabaho naman talaga namin yan. Of course, trabaho namin yan. And napapasalamat kami sa mga barangay officials for their ang ganda ng partnership namin. In fact, we are making a list of all those people with history of crime against property. Yung mga simple theft, yung mga qualified theft, yung mga theft na akala nila simple na lang, normal lang. We are monitoring all of this one. We are making a huge list now. We are creating a rogue gallery. So, sir, final message? So, final message. Again, thank you very much for having us, Nelson. And rest assured of our continued service sa lahat po ng Kalambeño. Ayan, sir, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa programang Men in Uniform at Your Service. At alam po naman natin na busy-busy ka at marami ka pa mga ginagawa at gagawin pa sa lungsod ng Kalamba. Hindi po basta ang buhay ng isang pulis. Hindi po basta isinusugod nila yung buhay nila. At isa rin po, sa tandaan niyo mga kababayan ko, sa isa sa masakit, yung minsan birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo, anniversary ninyo, hindi nakakarating dahil po sa paglilingkod sa atin ng ating mga kapulisan. Kaya naman po, suklian po naman natin yung ginagawang pagbabantay ng buhay at ari-arian ng mamamayang Pilipino ng ating kapulisan.
Maraming salamat po at magbabalik po sa susunod na linggo ang programang Men in Uniform at Your Service. Ito po yung lingkod ni Alcido Mapilis para sa programang Men in Uniform at Your Service. Mabuhay po tayong lahat.